latest video na lang muna ni MG ang ating i-reaction video. Okay. Dito muna tayo sa kanyang latest video. Okay. RM Jabil, di pwede kay Kulao ya. Dapat may salad. Saka may steak. May mga kalderetang baka. Pag mga ganyan, ako, mahalata naman si Kulaong na sanay sa hirap, di ba? Alam nyo naman ang ating bida pang ano talaga, pang mayamanan na pang malakasang buffet talaga. Sige. Strong Igorot at work. Ni hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! Ilip-tulis mo yung edits ko, bobo. Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to. Oy, Toll Road Sector! Bye-bye! Bye-bye! Igat ako. Makagago! Putang ina mo! Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, di ba ano ba? Pariling kita sa ulo. Kalukol la, sa ulo mo, kalbo to, plaka ko. Ano mangyayari? Hindi kita iiwan. Dahil gago ka! Ayaw nga. Totoo yan, Ate May Gonzales. Sa mga kahombre ko dyan, makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre, Oy, Toll Road Sector, shoutout sa'yo. today is the day kung saan finally ating matutunghayan ang the biggest hacienda sa lahat ng social media. Well, sa Pilipinas, mga kahombre ko, ang taong may pinakamalaking mga mansyon. Tatlo, mga kahombre ko, sa loob ng hacienda ng kanyang nanang. The biggest, nagtatago sa waran. Pero ang pinapalabas nagpapakasyon lang daw siya sa hacienda ng kanyang nanang. Hoy, nag-enjoy yung mga bata sa bakasyon eh. Hoy, nag-enjoy yung mga bata sa bakasyon eh. At ng kanyang tatang Berto, mga kahombre ko, Tatang Berto ko! Tatang Berto ko! Tila yan. The biggest, may 18 hectares, 10 hectares, 100 hectares na kayabangan lupa, mga kahombre ko, sa Isabela. Ang prinsipe at Panginoon sa Isabela. Panginoon ako doon! Ang anak ng reyna ng Cordillera, mga kahombre ko, Norman Mangusin, palakpakan ang putang inang yan. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Meron akong announcement, mga Nako, nawala nga pala yung FB ni Makagago. kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Mga kahombre ko, magandang gabi Oo, may pa. Yung kahombre, ulul. Kahombrehin mo yung mukha mo, gunggong. Yung latest upload ko today, yung upload ko before this, okay? Kay Kulaong will be our last for now. Wala na paulit-ulit na lang. Ako yung content nila. Ito na mismo. Para anong nangyayari? Ako gumagawa ng content para sa kanila. If ever na mag-content ulit kami kay Mangusin, pag may bago na siyang kagaguhan or kaso update. Oo! Sa ngayon, balik muna kami sa buwelo sa daily upload sa mga issues na iba, tulad noong panahong bago dumating si Kulaong. Tandaan, ang group na ito ay ginawa para kay MG Hindi ito group page for anti-Kulaong. Open din to for suggestion for new and future MG contents.
Salamat mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. Siyempre naman, joke lang yan. Ikaw naman. Bopols! Siyempre, pwede ba naman nating makalimutan mga kahombre ko? At ayon sa 1 milyong intelektual na kupal sa internet, ito daw. Siyempre, alam niyo na, ay gatas, nagatas, mga kahombre ko. Titigilan ba naman natin yan? Napakatitiho ng gatas, anyway. RC, make it million. Pinagin mo, Paldo! Paldo! Hindi naman ako tulad mo, Norman, na tatarampaduhin, lalagyan ng cheat code ang views. Tino mo naman views mo, almost 100 plus 1,000 views. Tapos ang likes mo, 400 lang. Tapos ang comment mo, 40 comments lang. Sino ba niloko mo? Baka yung nanang mo. Dalawa, nanang ko, at saka si Tatamberto. Dito ho ay nag-post si Food Genius tungkol sa bagong service ni Gusgusin. Ang ganda ng bagong service ng bida. Chevrolet Sonic Sedan 2012 to 2016 model. Metallic blue. Yayamanin. Napakaganda ho mga kahombre ko. At mukhang de gasolina ho ata ito. Hindi ata ito diesel mga kahombre ko. So wow man. Ito na pala ang bagong sasakyan ng ating bida na si Norman Mangusin, mga kahombre ko. Oh, inggit ka na naman. Nawala na yung dati niyang sasakyan. Putang, bulok na yung sasakyan ni Aling. Ni Mr. Pogi. May chance din! At napakataas ho ng chance para sa akin lang to mga kahombre ko. Hindi ko alam kung totoo ba to o hindi ha. Na si Gusgusin din ang nagda-drive nito. Kasi si Casper ho ay hindi naman marunong magmaneho. Ito na sa'yo. Wala ho lisensya yan mga kahombre ko. Pantay sila ni Mangusin. Kasi huwag niyo kakalimutan na revoke ang lisensya ni Norman. Mabilis po ng action nyo. Mabuhay ka. Yusek Nakalilaw, Marcos Nakalilaw, mabuhay ka. Mabilis po yung action mo. Pinost din ni Food Genius ang lumang video ni Gusgusin kung saan sinasabi nitong nasa presidential suite siya ng Heritage Hotel. 3 ho ang mansyon ko ngayon. Dati, 2 lang. Ngayon, 3. At ngayon, nasa presidential suite ako ng isang hotel. Kung gusto mo, tumawag ka rin sa Heritage. Alam mo ba kung magkano isang gabi? 150,000. Binayaran ko 3 milyon. Ha? 3 milyon cash. 3 milyon cash. Para sa 21 days. Okay? Marami kong pera, mandaragat. Saksakan ang dami. Teka. 3 mansyon, mga kahombre ko. 3 ho ang mansyon ko ngayon. Dati, 2 lang. Ngayon, 3. Aba, mukha hong interesting to mga kahombre ko kasi finally, pinakita na ho sa atin ni Norman ang 3 mansyon sa loob ng Hacienda de Mangusin, mga kahombre ko, di ba? Nila, mga kahombre ko. Oh, Mingad, ating ipakita ako. Lagyan mo to ng something na incredible. Spice this shit up! 3 ho ang mansyon ko ngayon. Dati, 2 lang. Ngayon, 3. Ngayon, 3. Ito ho, ang numero 1 mansyon ni Norman at ng kanyang pamilya, mga kahombre ko. Numero 1! Oh, ayan oh. Wala naman tao. Ayun, oh. 3 ho ang mansyon ko ngayon. Numero 2! Eto isa yung kamalig ni Nanang. Ayun, oh. Dati, 2 lang. Numero 3! Ano, diyan na ba siya nakatira? Yan. Oh, nakita mo? Ngayon, 3. At pag sinum mo pa ng konti, may kasama pa hong aso. Susum natin. Casper, asa ka na? Ayun oh, si Casper oh. Kaway! Ito na sa'yo. Doon tumino-minuto. Diba? Grabe mga kaobre ko. Eto na ho, yung biggest ever flex
na ginawa ni Norman sa loob ng Hacienda de Mangusin. Wala pa kahanap po inang yan eh. Tindi. Woo! Dilim ako sa'yo, Aiden. Napakalakas mo talaga. Oo. Nag-post din no si Food Genius ng isa na namang katarantaduhan ni Gusgusin kung saan tinatanong siya ng isang viewer. Nasa asinan ng Remy, ando sa bundok, putang ina mo, gawa ka bagong channel, tarantado. Wala ka namang ibang content, wala ka nang ibang tanong, nasa asinan ng Remy, nasa si Tatang Berto, andon, maraming pera, mas mayaman pa kaysa sa mga putang ina nyo. Ganon? Ganon. Ganon? Ganon. Marami daw pera. Pakita mo nga, Mimgad. Hindi ako to si Mimgad na nagbibigay. Alam mo naman ako, napaka-behave ko na, Norman. Sige nga, Mimgad, ipakita mo nga ng konti ang tatak. Okay? Prinsesa ng Cordillera. Kasi huwag niyong kakalimutan. Ito ang sabi ni Mangusin. Nasa asinan ng Remy, ando sa bundok, putang ina mo, gawa ka bagong channel, tarantado. Wala ka namang ibang content, wala ka nang ibang tanong, nasa asinan ng Remy, nasa si Tatang Berto, andon, maraming pera, mas mayaman pa kaysa sa mga putang ina nyo. Ay, tayo, umalis na. Ayaw mag-vlog ah. Dami ng pera, mga kahombre, kasi parang kakaiba ho yung tiles. Wala kaya mabibiling tiles niya, ano? So, mga kahombre, parang kung tiles ng ano yan, ng bulkan, no? Incredible, pero parang abs ni Goku yung tiles, mga kahombre ko. Ang tindi ho, no? Puta, kakaiba. Galing pa ata yan sa bundok ng Cordillera, mga kahombre ko. Yung tiles na yan, no? Tindi ho. Nag-post muli si Food Genius ng lumang video ni Gusgusi. Ayan ho ay sa Sierra Madre. Ang layo ho niyan ay 72 kilometer from Cauayan City, Isabela. So I have to go there, as in wala nang kalsada yan, pero may kuryente. Bakit? Nagkabit ho ako ng poste dyan, 60 na poste noong 2004. Na kuryente si Nanang. Gumastos ako 60,000 isang poste para maidugtong yung kuryente. O di siya lang, nandyan man siya, may aircon siya, may TV, may rep, ay kompleto. Kaya lang, mas mahal yung kawad ng kuryente kaysa doon sa bahay niya. Nakuha mo, Limor? Opo, boss. O, ibang klase, no? Ang lakas ng trip ng nanang ko, di ba? Grabe, mga kahombre ko. Ayan yung yan yung mga salita ni Kulaong na sa halip na magmukha siyang mabuting anak, parang nakakaladkad pa niya ang kanyang ina sa katarantaduhan niya. Kasi katulad no, syempre, lakas ng trip ng nanang ko, no? Sa totoo lang, walang taong titiras ng ganyang kalayo kung meron namang ibang choice. Kaya syempre nagtitiis yan sa ganyang napakaliblib na lugar. Kasi wala namang ibang choice eh. Kung meron ba silang mauuwian doon sa Bulacan, kung meron silang lupa sa Maynila, lupa sa kahit saang lugar sa Bulacan, o kahit na lupa lang doon sa mismong Cauayan City, sa mismong city. Napakaunlad na nung syudad na 'yon, nung Cauayan City. Nung nagtrabaho ko diyan, may Jollibee na diyan, dalawa. Ang Isabela, maunlad 'yan, yung Santiago City, may sinehan pa. Kaya kaya 'di ba? Wala nang choice, kaya lang tumira doon. Kasi kung merong ibang choice, ba't ka titira sa ganun kalayong lugar? Di ba po? Hindi ma-reflect ni Norman yung loob ng bahay ng nanay niya, pati mga pagkain nila sa bahay ng nanay niya, says Vlog. Oo, kasi kung may lechon sila doon, tsak na pinlex na, di ba? Si Kulao nga ultimo nga yun, libreng buffet na breakfast pineplex Diba? Ate Michelle, kung mag super well done ka ng steak ng sugba ka na lang,
ng karne ng baka sa uling. Ayun. Shoutout Kuya James Can. Ayan, Ate Jonah. Okay. Oo, Ate Michelle. Oo. Sinampal ng lava tiles si MG. At si MG, no? Naano na lava tiles, eh, no? Okay. Kero-keropi, Ate Ira, oh. Flap trip si MG na wala antok ko. Naalala ko yung solar na natitiklop, o, di ba? Ate Ira. Sobrang yaman yung solar natitiklop. Kayo naman yung poste diyan nasa underground parang BGC, wala kayong makita. Trilyonaryo lang makakagawa nun. Yung bagong editor ni MG, actually, nung March 13 ko pa yan nasabi. Kasi syempre, bilang isang editor din, nag-e-edit din ako ng mga video. Hindi na nga lang katulad nung sobrang daming effects o matinding edit. Nag-e-edit na lang ako ngayon, napakasimple na lang. Kaya ako, na-observe ako kagad na iba yung edit. Konting-konti lang. Sinabi ko kay Mimgad kagad. Sabi ko, Mimgad, meron ka hindi na edit gantong part. Sinabi ko kay Mimgad. Tapos nag-reply siya, sabi nga niya, wag mo na lang sabihin pero nag-resign na ako. Tapos nung mga sumunod pa na chata namin, sabi nga niya, connected pa rin nga daw siya kay MG. Tapos sinabi ko iba pa rin yung edit mo eh. Tapos sabi mga sumunod nun, sabi nga niya, paano mo nalaman na kasi syempre bilang isang vlogger na natuto din ako dati mag-edit, mahalata mo iba na. Pero kung ano yung style ni Meme God, yung unang Meme God, yung original na Meme God, yun ang ginagawa pa din nitong bagong editor. Kaya parang wala rin, 'di ba, hindi niyo naman napansin kung hindi kasi hindi ko napanood yung sinabi ni ni MG yun na may bago na siyang editor. Kung hindi kayo kumbaga kung hindi niyo talaga siya masusundan ng pag-e-edit niya. Kasi ako tinitignan ko yung bawat mga small details lang maano ko diyan nasisilip ko, nakikita ko yan Kita niyo, nakita ko yon, napansin ko, sinabi sa akin ni Mimgad na wala na nga siya kay MG. Pero hindi na bago, same pa din. Okay, Ate Michelle, may aircon. Ibang klase nga, centralized yung aircon ng bahay ni Nanang Reme. Kulang na lang sabihin, nag-i-snow sa loob ng bahay. Centralized, bakit? Kasi kalikasan yung aircon niya. Ang pagkakamali ho ni Norman, tayo itinur niya, Wala nang kalsada yan, pero may kuryente. Bakit? Nagkabit ho ako ng poste dyan, 60 na poste noong 2004. Na kuryente si Nanang. Gumastos ako 60,000 isang poste. Sige nga, Meme God, ipakita nga natin kung ilan nga ba talaga ang poste sa 360 degrees camera ng ating bidang-bida si Norman Mangusi. Ikot natin yung camera. Ayan. Ayan. Wala ka talaga makikitang kapitbahay dyan. Wala nang 360 kalsada yan, pero may kuryente. Bakit? Nagkabit ho ako ng poste dyan, 60 na wala ka poste noong makikitang kapitbahay. 2004. Kahit isa. Na kuryente si Nanang. Gumastos ako Wala ka 60,000 isang makikitang poste. kapitbahay. Kamalig, meron. Wala ko kahit isang poste kasi sabi niya dito. Wala nang kalsada yan, pero may kuryente. Bakit? Nagkabit ho ako ng poste dyan, 60 na poste noong 2004. 2004, 60,000 isang poste. Tinimes ko, 60,000 times 60, 3.6 million. Ngayon, kulaong, 2004, OFW ka. 2004, trabahante ka sa ibang bansa. Kaya paano nangyari na ikaw ay magkakaroon ng ganyang pang-poste. Ito, nakita ko yan Okay, 2004. Ito ba yun? Teka, tignan ako, napindot ko agad. Hindi ito.
Nakita ko yan eh. 2004. Alam ko nasa abroad ka niyan eh. Na-post yan ni Yulin. Ayan, si Yulin yata nakapag-post niyan eh. Hanapin ko lang para kasi yan ang alam ko eh, around 2000 siya eh, nasa abroad. Ito. Oh, dalawa pa to. Ay, hindi pala pwede. Isa-isa lang. Tignan nga natin ano yung nakalagay. Eto. June 2003. Your last working day will be recorded as June 2, 2003. Nagtatrabaho ka sa sa abroad 2003 tapos 2004 nakapagpatayo ka ng 60 na poste para sa nanang mo? Ang alam ko nga 2004 nasa Bulacan pa kayo. Bulacan pa nakatira sila Jam Mangusin at ang nanay at tatay mo. Na-Ondoy lang sila. Ang Ondoy, okay, check natin. Ondoy 2009. 2009, umalis na sila sa Bulacan kasi na-Ondoy po sila. Ito yung picture na yan. Ito yun. Nakita nyo kung gaano kasinungaling yan si Kulaong. Eto, sa Bulacan po to kuha. After ng Ondoy, nasira yung tinitira nila dyan. Wala nang pampagawa. 2009 na. Tapos eto, nagtatrabaho si Kulaong 2003. Kaya saan ka kukuha ng 60,000 per poste? Saan ka kukuha ng pera? Kung ikay OFW lang noon. Huli sa kasinungalingan to si Kulaong. Na kuryente si ma'am, si nanang. Gumastos ako 60,000 isang poste. 60 na poste! So malamang kung 60 ho na poste, dapat meron at least minimum mga 5 kang makikita. Iniikot niya na nga, puta, wala ho talagang makita. I-B-roll mo ha ulit, makasakaling may lumusot na isang poste. Sige na! Ikot natin yung camera. Ayan. Wala ka talaga makikitang kapitbahay dyan. 360 ano? Wala ka makikitang kapitbahay. Kahit isa. Wala kang makikitang kapitbahay. Kamalig, meron. Wala talaga. I-zoom mo nga ng konti, puta, baka pinaglololoko ho tayo ni Mimgat. Sige nga, i-zoom mo nga, iikot mo ng mas zoom. Ikot natin yung camera. Ayan. Wala nang kalsada yan, pero may kuryente. Dyan. 360 Bakit? ano? Nabitwan ko ng poste dyan, 60 na poste noong 2000. Wala kang makikitang kapitbahay. Na kuryente si ma'am, si Kahit nanang. isa. Gumastos ako 60,000 isang poste. Wala kang makikitang kapitbahay. Kamalig, meron. Wala talaga. So wala. Mukhang wala ho, mga kahombre ko. O di magpapaniwala ba kayo sa gago? Ano ba napatunayan sa Pilipinas? Wala! Nasa So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.